Mapagpalang araw po. Itago mo ako sa pangalang Pamela. 25 years old po ako. Hindi po ba may mga sabi-sabi na swerte ka na raw kapag nagustuhan ka ng biyenan mo? Pero kung ako ang tatanungin, ay akala ko swerte na nga talaga ako. Pero hindi pala, Sir Van. Taong 2010, nang ipakilala ako ng fiancé ko noon sa mama niya. Bale, balak na po namin nung magpakasal. Unang tingin ko pa lang sa soon-to-be mother-in-law ko, ay parang may pagkakontra na siya. Para niya kasing ine-examine ang katawan ko, mula ulo hanggang paa. Pero hindi ko naman yun masyadong pinagtuunan ng pansin. Pagpasok ko pa lang sa loob, ay punong-puno na ng pictures nilang mag-ina ang sala. Agad na pumunta nun fiancé ko sa pinakadulong picture frame at tinaklob yun. Tinanong ko siya kung bakit. Kasi parang nakita ko siya sa picture frame na kung saan may kasama siyang babae. Agad siyang pinagalitan ng mama niya. Ang sabi niya ay kung bakit daw niya yung tiniklop. Itinaas niya yon at para akong nanlamig sa kinatatayuan ko nang makita ang larawan ng fiancé ko at ng ex niya. Habang kumakain kami, Sir Van, ay hindi po ako kinakausap ng mama niya. Bagaman tita ako ng tita, ay dire-diretso lang siya sa pagkain. O kung hindi naman kaya ay dinadaan niya sa anak niya ang sasabihin o sagot sa akin. Sabi niya nga na pigilan daw ni Julius, ang fiancé ko, ang asong kahol ng kahol. Alam kong kahit hindi niya idiretso yun sa akin, ay alam kong ako ang pinaparinggan niya. Dahilan para medyo parang makurot ang puso ko, kaya hindi na ako nagsalita. Sa kalagitnaan ng pagkain namin, ay sinabi na ng fiancé ko ang balak namin. Nagalit po agad ang mama niya, Sir Van. Ang sabi niya, pag-isipan daw mabuti ni Julius kasi hindi raw biro ang pagpapakasal. Matapos nun ay nagkaroon sila ng kaunting sagutan ni Julius. Kaya iniwan kami ng mama niya sa hapag. May napapansin po ako sa mama ni Julius. Habang tumatagal kami sa lugar, kung saan ay nagbigay muna kami ng mga invitation cards. May isang beses po na nagsusuklay ako. Matapos nun ay pumasok ako saglit sa kwarto. Pero pagbalik ko, ay nakita ko ang mama niya na hawak-hawak ang suklay ko at may kinukuha doon. Tinanong ko siya kung anong ginagawa niya bilang ayoko namang maging bastos. At sabi niya ay ginamit niya raw muna ang suklay ko kasi nawala ang suklay niya. Umalis din siya pagkatapos pero nakita ko na parang may laman ang kamay niya. Nakakuyom kasi yon. Hindi rin naman po ako kumbinsido sa sinabi niya dahil halos 3 ang suklay na magkakatabi sa harap ng salamin. Wala naman po akong nahalatang kakaiba habang nagtatagal kami sa bahay. Pero pansin ko sa sarili kong palagi akong nagigising tuwing madaling araw. May mga panaginip kasi ako na sobrang creepy kaya kung minsan ay binabangungot na ako. O di kaya naman ay may boses na nanggigising sa akin. Hindi ko rin makuha-kuha ng tama ang tulog ko. Wala naman akong insomnia, Sir Van. Kapag naman nagigising ako, ay hindi naman si Julius ang nanggigising sa akin. Kasi mahimbing naman ang tulog niya. May isang beses naman na sobrang tamlay na tamlay ako. Pati sa tuwing kakain ako ay wala akong gana. Sinasabayan din kasi ng sakit ng ulo at pamamanhid ng katawan ko. Tapos sobrang pagod na pagod ako kahit wala naman akong ginagawa. Kung minsan, tinatanong ako ni Julius kung buntis na raw ba ako. Pero sabi ko naman, Sir Van, na hindi. Kakatapos lang naman kasi ng buwanang dalaw ko nung nakaraang linggo sa buwan na yon. Ang mama naman ni Julius ay hindi ako naiintindihan, Sir Van. Kapag hindi ko agad nahuhugasan ng mga pinggan, ay pinapagalitan niya ako. At sabi niya
ay hindi raw siya nagpapalamo ng inahing baboy. Mabuti pa nga raw ang inahing baboy na kapag lumaki na pwedeng pagkakitaan kesa daw sa akin. Sobrang sakit ng dating nun sa akin, Sarban. Pero nanahimik lang ako. Gusto ko nga na bilisan na lang ni Julius ang maghanap ng buyer sa lupang minana niya na gagamitin namin para makapagpakasal na kami. Palagi akong nag-aalala sa hindi malamang dahilan. Sa tuwing umaalis kasi si Julius, ay para akong takot na takot sa bahay nun na kahit wala namang dahilan. Yung mama niya kasi ay tinitingnan ako ng may kabuluhan at parang nakikita ko siyang may sungay. Kaya nagkukulong na lang ako minsan sa kwarto at hinihintay na lang si Julius na umuwi. Kapag naman sinasama ako ni Julius sa paghahanap ng buyer, ay takot na takot ako. Parang takot na takot kasi yung pakiramdam ko na makihalubilo sa mga tao. Nagtatago na lang ako minsan sa likuran ni Julius kapag may nakakasalubong kami. Maliban doon ay para ding tinutusok ng karayom ang katawan ko. May isang pagkakataon na hindi ako makatayo kasi parang tinutusok na rin halos ng pako ang binti ko. Namaga po yun, Sarban. Tapos ay may itim na pantal. Hindi naman po yun naitama sa kung saan kasi maingat naman ako sa katawan ko. Ang akala ko nga ay coincidence lang yon at hihilom din. Pero kasi ang binti, sa tiyan, sa braso ko, maski na sa masiselang parte ng katawan ko ay may pantal. Takang-taka na ako sa nangyayari sa akin. Kaya naman ay sinabi ko na yun kay Julius. Nagpa-check up kami sa center nun pero wala naman daw akong sakit. Binigyan lang nila ako ng ointment para sa pantal ko. Maging gamot para na rin sa pamamaga ng binti ko. Akala ko ay normal nga lang po talaga. Pero kasi habang pinapahid ko yung ointment, parang nasusunog ang katawan ko. Para akong sinisilaban, Sarban. Sigaw lang ako ng sigaw nun dahil habang nararamdaman ko yun ay may naririnig na akong kakaibang bulong sa tenga ko. Hindi ko tuloy alam ang uunahin, kung ang sakit ng katawan ko o ang naririnig ko sa tenga ko. Para akong inuutusan nun na magbigti, nasakalin ko raw ang sarili ko o di kaya naman ay magpakamatay daw ako. May pagkakataon na may nakita akong figura ng tao na papalapit ng papalapit sa akin habang nakaupo ako sa kusina. Iyon na lang ang huling naalala ko bago ko maramdaman ng malakas na pagyugyug sa akin. Hindi ko po namalayang nakahawak na pala ako ng kutsilyo at itinututok na yon sa may lalamunan ko. Mabuti na lang talaga at nakita pa ako ni Julius noon at nahablot niya sa akin ng kutsilyo. Tinanong niya ako kung ano raw ba ang problema ko at bakit ko ginawa yon. Umiyak na lang po ako, Sarban. Maski rin kasi ako ay hindi ko alam kung bakit ko yun ginawa. Ni hindi ko nga natandaan na hinawakan ko ang kutsilyo. Ang sabi ni Julius ay subukan na naming humingi ng tulong sa isang psychologist na kakilala niya. Baka kasi ay nade-depress na raw ako. Pero sabi ko hindi. Kasi alam ko naman, Sarban, kung may problema talaga ako o wala. Sabi ko noon na subukan niyang maghanap ng albularyo. Kasi yun na lang ang alam kong makakatulong sa akin noon. Naisip ko kasi na posibleng kinukulam na ako. Nung minsan kasi ay yung mama ko naranasan din ang naranasan ko noon. Naghanap-hanap naman si Julius ng albularyo. Mabuti na lang talaga at may albularyo sa kabilang barangay. Unang dampi pa lang sa akin ng albularyo ng posporo ay napahiyaw na ako. Hinawakan niya rin po ang magkabilang palad ko at sabi nga niya na posible daw talaga, Sarban, na kinukulam ako. May binigkas siyang kung ano-ano. Tapos pinapikit niya ako. Ang sabi niya ay tingnan ko raw sa paningin ko ang kumulam sa akin. Nakita ko po, Sarban, sa paningin ko ang isang figura pero nakatalikod siya.
May kinakausap siyang babae noon na mahaba ang buhok. Ang sabi ng albularyo, kung kaya ko daw kontrolin noon ang katawan ko, ay maglakad daw ako para tignan kung sino ang nagpakulam sa akin. Na ginawa ko naman. Pero ganun na lang ang gimbal kong makita ang isang matandang babae. May hawak na buhok at inaabot yun sa isang babae. Ang matandang yun, Serban, ay walang iba kundi ang mama ni Julius. Bigla po akong napadilat nun at tumambad agad sa akin ang mukha ng mama ni Julius na nasa tabi ng albularyo. Namumutla po siya, Serban, na nakatingin sa akin. Sinabi ko agad na siya ang nagpakulam sa akin. Doon po ay nagsimulang i-deny ng mama niya na hindi raw siya yon. Iba daw. Na sinisiraan ko raw siya. Pinipilit ko noon ang nakita ako dahil sigurado ako. Pero pinipilit niya rin po ang rason niya. Hanggang sa nagsalita na si Julius. Nanahimik po ang mama niya at nagsimulang umiyak. Inamin niya rin po sa huli na siya nga talaga ang nagpakulam sa akin. Ayaw niya raw kasi sa akin at ang gusto niya ay ang ex ni Julius daw ang pakasalan ng anak niya. Natanggal po ang pinataw na kulam sa akin, Sorban. Pagkatapos ay umalis na kami sa lugar nila dahil may bumili na rin sa wakas sa lupang binibenta ni Julius. Nakalimutan ko naman po unti-unti ang sakit ng kulam. Pero yung sakit na dinulot ng mama niya sa akin ay hindi natanggal. Natuloy po ang kasal namin kalaunan at hindi po dumalaw ang mama ni Julius. Sinubukan ko pa siya nung tawagan pero nahihiya daw siyang magpakita sa akin dahil sa ginawa niya. Pero para sa akin, hindi na mahalaga yon kung makadalo man siya o hindi. Ang importante na tuloy ang kasal. Magandang araw, Sarban. Ako nga po pala si Aliana. Mahilig po ba kayo na bumili rin sa ukay kagaya ko? Siyempre, ang ukay naman po kasi ang pinakaunang lalapitan kapag hindi mo afford bilhin ang isang bagay. Bale, naghahanap lang po ako noon ng belo sa bayan para sa kasal namin. Yun na lang po kasi ang kulang sa suot ko. Hanggang sa nahagip nga po ng mata ko ang isang belo na nakadisplay sa harap ng ukay-ukay. Nagustuhan ko agad yon dahil ang ukayan na yon ay mostly tinitinda ang mga second hand gamit sa talagang mataas ang kalidad. Binili ko po yun agad dahil kita kong bago pa yon. Kesa naman bumili pa ako sa mahal kaya binili ko na yon. Unang hawak ko sa belo, sobrang lambot ng tela niya. Parang pakiramdam ko tuloy excited na akong isuot yon. Kaya palihim kong sinuot ang wedding gown ko at ang belo. Tinitigan ko ang reflection ko sa salamin at talagang gandang-ganda ako sa sarili ko. Nasa ganong sitwasyon ako nang parang may nakita akong tao sa likod ko. Ang akala ko yung biyanan ko kasi siya lang naman ang kasama ko nun. Pero pagtingin ko ay wala namang tao. Hindi ako nag-isip ng kung ano-ano. At matapos nun, hinubad ko na rin ang gown ko at ang belo. Nung pinatay ko naman nun ang ilaw, Sarban, dahil nga sa matutulog na rin ako nun, ay parang nakita akong may figura ng tao sa paanan ko. May kaunti naman kasing sinag pa ng ilaw nun. Nakikita ako ang isang kulay black na figura na parang nakatayo sa paanan ko. Agad ko nung binuksan ang lampshade ko para tignan kung ano yon. Pero bigla yung nawala. Blanco po ang paanan ko. Naguguluhan tuloy ako. At the same time, ginaslight ko na lang ang sarili ko. Na baka naman ay gawa-gawa lang yon ng mga bagay sa kwarto namin ng asawa ko. Kasi kung minsan parang may nabubuong figura talaga sa mga bagay-bagay. Lalo na kapag nakapatay ang ilaw. Nung matulog ako, ay saka ako naman napanaginipan ng isang matandang babae. Hindi ko siya kilala, pero nakasuot siya ng wedding gown at parang familiar sa akin yung belong suot niya. Nakaharap siya sa akin.
Nginingitian pa niya ako. Pero unti-unti ay nag-iba yung mukha niya. Parang naaagnas na po at inuud na rin. Hingal na hingal ako na pabalikwas nun. Ginising ko na rin ang asawa ko para ikwento ang panaginip ko. Para kasing totoong totoo yun dahil kahit nakamulat na ako, parang nakikita ko pa rin yung mukha niya. Matapos nun may mga unusual experience na ako. Ang una siguro ay nung nakikipag-usap kami sa mga magiging ninong at ninang namin. Parang may nakita akong figura sa peripheral visions ko. Nakaputi siya nun at parang bigla siyang dumaan. Tinanong ko ang asawa ko noon kung nakita niya yon. Pero ang sabi niya wala naman daw. Hindi po ako kumbinsido. Kaya tinanong ko pa ang mga ibang ninang namin. At ang sabi nila ay wala naman daw. Dahil doon ay hindi ko na masyadong inisip pang napansin ko. Siguro kasi ay gawa lang ng paningin ko yon. Ang ikalawa naman, Sir Bana, ay nung sinuot ko na sa pangalawang pagkakataon ng wedding gown ko at ang belo. Parang sobrang nadadaganan po ang ulo ko noon. Tapos sobrang bigat ng pakiramdam ko. Kapag naman tinatanggal ko ang belo, ay umu-okay naman. Pero kapag sinusuot ko yun, ay parang bumabalik ulit yung pakiramdam ko. Wala naman akong kasama sa loob ng kwarto habang nagpapalit ako. Pero parang may something na nakatingin sa akin. Pero syempre alam kong wala. Kasi nga ay mag-isa lang ako. Bagaman talagang hindi ako kumbinsido, Sir Van. Alam naman po ata natin 'di ba kung may nakatingin talaga sa atin o wala. Nung papunta naman kaming simbahan, parang ayokong tumuloy. Habang nasa sasakyan kasi kami noon, ako kasi ay nasa front seat. Tapos parang mula sa salamin sa harap, nakita kong may taong katabi ang ate ko noon na nakaputing nakasuot ng wedding gown. Nagtindigan ang balahibo ko dahil parang siya yung babaeng nasa panaginip ko. Nabigla ako sa nakita kaya kumurap pa ako. Pero pagkurap ko nawala na ang babaeng nakaputi. Nung lingunin ko yun ay mag-isa naman ang kapatid ko. Isa pa hindi naman siya naka-wedding gown kasi naka-pink siya nun. Gustong gusto ko na nung umatras sa kasal. Para na kasing hindi tama yung nararamdaman ko. Pero naisip ko rin naman na kung iaatras ko ang kasal, ay paano na lang ang mga tao at yung perang ginastos namin. Kaya kahit natatakot na ako, ay hindi ko na sinabi sa kapatid ko noon at sa driver. Naging maayos po ang kasal, Sir Van. Wala akong naramdamang something creepy at hindi rin bumigat ang pakiramdam ko. Pag uwi namin sa bahay, ay nag-message ang photographer namin. May sinend siyang photo. At pagtingin ko, yun yung family picture namin kasama ang mga ninang at ninong. Ang kaso, sa bandang taas ko, napansin ko na may nakasuot din ng wedding gown. Nakapwesto po siya sa may pintuan ng simbahan. Nagtaka ako kasi ako lang naman ang naka-wedding gown nun. At saka kumpleto kaming lahat sa picture. Wala namang naiwan sa simbahan. Pinakita ko yun sa asawa ko at maski siya nagulat din. Lahat kasi ng mga tao nung kasal namin ay halos kakilala namin. Pero yung babaeng naka-wedding gown, hindi ko kilala. Maski naman yung asawa ko hindi rin kilala yun. Sinuggest niyang i-enhance ang larawan para makita namin ng clear. Pero biglang nag-off yung phone ko. Kahit na hindi pa naman yun lowbat. Matapos nun, sinend ko yung pic sa GC naming pamilya at tinatanong ko kung kakilala nila yon. Ang sabi lang ng isa, yung insan kong may third eye, ay nakita niya raw yun kanina. Nagtaka nga siya kasi bakit pareho kami ng suot na belo. Pero magkaiba kami ng suot na wedding gown. Pinapanood pa nga raw kami ng babae habang nagpapalitan ng vows. Yung belo po ay pinamigay ko na sa isa ko ring pinsan na ikakasal din next month noon. At ang sabi niya nung sinuot niya yon,
ay may creepy feeling daw siya sa belo. Kaya hindi na niya ginamit at binasura na lang. Ang sabi nila, Sorban, ay bawal daw magpakasal ang magkapatid sa isang taon. O kung hindi naman kaya, bawal magpakasal kapag may namatay na kamag-anak sa buwan na kung saan kayo magpapakasal. Hindi ako naniniwala sa ganong pamahiin. Ako nga po pala si Diana. Para sa akin ay sobrang sagrado po ng kasal. At excited ako nun kaya naman kahit alam ko na bawal gawin ang dalawang pamahiin na yon para hindi maganap ang sukob, ay hindi ako nakinig. Namatay po ang lola ko nun at next week lang ay doon na magaganap ang kasal namin. Ang sabi ni mama, i-postpone muna namin ang kasal at siguro next year na gaganapin. Wala pa kaming masyadong budget nun so pumayag po ako. Pagsapit naman ng next year, nang plinano na naming iset ang date ng kasal namin, ay nalaman ko naman na ang kapatid ko ay ikakasal din sa buwan na yon. Bilang paboritong anak yun ni mama, ang sabi niya sa akin, paunahin ko raw muna ang kapatid kong ikasal bago ako para hindi raw kami masukob. Sa inis ko, Sarban, hindi ko na malayang nasigawan ko na ang mama ko. Paano ba naman? Ay lahat na lang. Kung kailan namin isiset ang date ay bawal. Dahil kung hindi sukob ay malas naman ang date ng araw. Sa huli ay wala pong nagawa ang mama ko. Nakapag-usap na rin naman po kami ng kapatid ko. Sinukat ko noon ang wedding gown ko ng ilang araw lang bago maganap ang kasal. Pero nang makita ako ni mama, ay agad niyang pinahubad sa akin ang wedding gown ko. Ang sabi niya ay malas daw yon. Naggumagawa na raw talaga ako ng paraan para mamalasin kami ng asawa ko. Sinunod ko naman po ang sinabi ng mama ko, Sarban, dahil halos maiyak na talaga siya. Nung gabi ring yon ay nanaginip ako ng napakasama. Nakita ko kasi si Lola na nasa kabaong niya at duguan yung mukha niya. May ilang dugo rin na umaagos sa kabaong niya. Nang sinabi ko yun kay mama, ay sabi niya pati daw si Lola ay binibigyan na ako ng palatandaan. Binaliwala ko pong sinabi ni mama at ang panaginip ko. Kasi di po ba, minsan kabaligtaran naman ang panaginip. Nung papunta naman na po kami sa simbahan, ay sobrang nagtagal po kami. Paano ba naman, Sarban? Ay sa harapan namin nandun ang kabaong ihahatid sa sementeryo. Dahil doon napraning na naman ang mama ko. Ang sabi niya ay sunod-sunod na raw talaga ang mga senyales na nagpapakitang hindi maganda ang patutunguhan ng magaganap na kasal. Ang sabi pa nga niya noon ay umuwi na raw kami. Pero syempre hindi ako pumayag. Sa simbahan kasi nandun na ang mga tao. At halos kami na lang din ang hinihintay. Mabuti na lang talaga at ilang minuto ay umusad naman na at nakapunta kami sa simbahan. Sa kalagitnaan po ng vows namin ay tumunog na lang bigla ang kampana. Yung tunog pampatay po. Tuloy-tuloy lang po yun. Kaya umabot na sa point na tinawag na ni Father ang isang sakristan niya para akyatin ang kampana. Pero pagbaba ng sakristan, ang sabi niya ay wala naman daw tao sa taas. Ang mama ko noon, Sarban, ay nakita kong nagsa-sign of the cross na. Matapos ang kasal namin, nalaman ko na lang na ng babae po ang asawa ko. Iniwan niya rin ako dahil halos sunod-sunod ang kamalasang natatanggap namin. Una, hindi kami magkaanak. Maayos naman po ang matres ko. At wala akong sakit, maging ang asawa ko. Pero hindi po kami nagkaroon ng anak. Ikalawa naman po, parang sobrang hirap dumaan ng pera sa amin. Kahit may ipon naman kami, ay nawawaldas yun agad-agad. Natanggal sa trabaho ang asawa ko, Sarban, dahil nagtatanggal ang pabrika ng trabahador. At isa na rin ang asawa ko. Gusto ko nung tumulong kaya naghanap ako ng trabaho.
Pero lahat ay puro hindi na available. Yung buhay naman ng kapatid ko noon ay nakaangat-angat na siyang kabaligtaran sa buhay ko. Sa huli, nalaman ko na lang na naghanap na ng sugar mommy ang asawa ko. Kaya niya po ako iniiwan. Sa bawat nakukuha kong kamalasan sa buhay, ay pinapaalalahanan ako ng mama ko na yun na raw ang posibilidad na kapalit ng sukob. Kung nakinig lang daw sana ako, ay posibleng hindi ganun ang kahahantungan ng buhay ko. Ang pinakamasayang araw para sa ikakasal ay ang makitang kumpleto ang pamilya niya na siyang maghahatid sa kanya sa altar. Hello po, ako nga po pala si Kimberly. Paboritong anak ako ni Papa Sorban. Matanda na po ang papa ko, 60 years old na, at ang palagi niyang hiling sa akin ay sana bukas na raw ang kasal ko para maabutan niya pa bago siya mamatay. Pinagalitan ko ang papa ko sa sinabi niya. Sabi ko pa nga na mahaba pa ang buhay niya at maaabutan niya pa ang mga apo niya sa akin. Ngumiti lang ang papa ko. Tapos ang sabi niya sa akin ay lahat daw gagawin niya para makadalo sa kasal ko. Hindi po ganun ang nangyari. Ilang linggo lang kasi namatay po ang papa ko dahil inatake siya sa puso. Ilang weeks po bago ang kasal ko ay palagi kong napapanaginipan ang papa ko. Hindi naman niya ako inaano pero nakikita ko palagi na nakasuot siya ng barong. Nung dumating ang araw ng kasal namin at sinuot ko na ang wedding gown ko, ay pansin kong nanahimik si mama na nakaupo lang at pinapanood ako. Tinatanong ko siya pero hindi naman siya sumasagot. Hanggang sa bigla siyang tumayo at lumapit sa akin. Para kong naamoy nun ang amoy ni Papa sa kanya. Tapos ay hinaplos niya ang buhok ko. Nagsalita siya at sabi niya, anak. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa dating ng boses niya, Sorban. Paano ay pareho sila ng dating ng pagtawag sa akin ni Papa? Bigla niya akong niyakap na talagang hindi naman ginagawa ni Mama sa akin. Matapos yun ay biglang lumingon-lingon si Mama. Hinawakan niya ang ulo niya at tinanong niya ako ano raw ang ginagawa niya at bakit daw kami nagyayakapan. Medyo nagtaka ako, kaya sinabi ko naman noon ang ginawa niya. Pero ang sabi niya, hindi niya raw maalala. Binaliwala ko na lang po yun, Sorban. Naisip ko nga ay baka naglalambing lang si Mama at nahihiya, kaya yun ang sinabi niya. Habang inahatid ako ni Mama sa altar, ay nakaamoy ako ng amoy formalin na amoy kandila, Sorban. Malayo naman po ang kinalalagyan ng kandila nun sa amin. Maging parang naaamoy ko na rin yung amoy ng papa ko na parang nasa kabilang bahagi ko lang. Sobrang bigat po kasi ng braso ko sa kabilang banda na parang may nakahawak. Hindi ko yun masyadong iniisip at binaliwala na lang. Pero habang binabasahan kami ng pare, parang unti-unting nanlamig ang buong paligid. Nagsisitayuan na rin po ang balahibo ko. Pabulong kong tinanong ang asawa ko kung pareho kami ng nararamdaman. Pero ang sabi niya ay hindi naman daw dahil sobrang init sa loob. Medyo tumalikod pa ako para tingnan sila Mama. At kita akong nagpapaypay sila. Ibig sabihin lang nun ay talagang ako lang ang nilalamig. Unti-unti kong binaling ang paningin ko sa harap. At nang mapadpad ang paningin ko sa pare, ay halos mawala na ako sa ulirat. Paano ba naman? Ay mukha na kasi ng papa ko ang nakikita ko. Nakatingin siya sa akin. Kumurap-kurap ako pero talagang hindi siya nawawala. Hindi ako makapagsalita nun at kahit gusto kong sumigaw ay inuunahan naman ako ng takot. Hanggang sa narinig kong may paulit-ulit na tumatawag sa pangalan ko. Yun po ang dahilan kaya parang napabalik ako sa ulirat. Pagtingin ko ay ang asawa ko at si father na nakatingin sa akin. Pero normal na ang mukha niya
At hindi na siya si Papa. Nginitian ko na lang po sila tapos nagsorry ako. Hanggang sa pag-uwi, Sir Van, ay naiisip ko pa rin ang nangyaring yon. Para kasing rumerehistro pa rin sa isip ko ang imahe ni Papa. Dahil na rin siguro sa kakaisip, ay hindi ko na malayang nakatulog na ako. At sa panaginip ko, nakita ko ang figura ng lalaki na unti-unting pumapasok sa pintuan. Nang makita ko kung sino yon, ay nanlaki ang mata ko. Dahil ang papa ko na naman yun. Unti-unti siyang lumalapit sa akin. Gusto kong pumiglas noon pero hindi ako makagalaw. Alam ko na agad na nai-sleep paralysis ako. Lumapit siya sa bandang ulunan ko. Amoy na amoy ko noon ng amoy formalin na kagaya ng naamoy ko sa simbahan. Unti-unti niyang dinampi ang kamay niya sa kamay ko. At ramdam ko na sobrang lamig noon. Yun lang naman ang natandaan ko matapos akong yugyugin ni Mama. Pagising ko ay nakatulog na pala ako sa sala at hindi ko na malayang nakatulog na pala ako noon. Kinuwento ko sa pamilya ko ang nangyari nang kumain kami. At sabi nila posible raw na namimiss ko lang si Papa kaya ako siya napapanaginipan. Wala naman na akong unusual experience matapos ang kasal namin. Naisip ko na lang noon na siguro ay tinupad lang ni Papa ang pinangako niya sa akin. Na gagawin niya ang lahat para lang makadalo sa kasal ko. Ilang beses kong pinagdasal noon na sana ay dalawin niya ulit ako sa panaginip ko. Pero hindi na siya dumalaw. Magandang araw, Sir Van. Itago mo na lang ako sa pangalang Ramira. Gusto ko lang pong i-share ang karanasan namin ng asawa ko noong nagpakasal kami sa probinsya. Sa probinsya po kami unang nagpakasal noon dahil yun ang request ng mama niya. May kalayuan po kasi sa syudad ang probinsya na yon at may pari naman daw na pwedeng magkasal sa amin para sana ay makita rin kami ng relatives ni Paul. Pagpunta namin sa lugar ay hindi naman sobrang liblib kasi may kalsada naman doon. Pero sobrang layo nga talaga, Sir Van. Nasa pinakadulo ang bahay nila. May kalakihan yun. Winelcome agad kami ng mama niya at sobrang bait niya sa akin. Mga siguro ilang linggo rin bago gaganapin ang kasal. Dahil sa maghahanap pa pala sila ng iba pang baboy na ihahanda. Yun na lang daw kasi ang problema at kulang. Sa likod po ng bahay nila ay may malaking puno ng mangga na kung saan may maliit na katre doon na pwedeng pahingahan. Sobrang sarap po sa pakiramdam ng hangin doon. Kaya naman sa tuwing tanghali ay doon ako natutulog kasama ang asawa ko. May isang beses na natulog kami doon. Bandang 3:00 ng hapon. At naalimpungatan ako dahil sa parang may tunog kabayo akong naririnig. May unti-unti ring lumalapit sa akin. Ang akala ko ang asawa ko, kaya hindi ako dumilat. Pero nang nasa ulunan ko siya, naamoy ko yung napakabahong amoy niya. Amoy kalabaw na hindi ko maintindihan. Hindi ko naman makita kung ano yon dahil parang hinarang niya ang sarili niya sa mukha ko. Pagmulat ko para tignan yun, ay bigla yung nawala. Posible pala yung ganun, Sir Van, no? Kasi nakikita ko lang siya kaninang nakapikit ako. Pero pagmulat ko wala namang tao. At yung asawa kong papalapit ang nakita ko. Tinanong ko siya nang makalapit na sa akin kung siya ba yung tao kanina. Pero sabi niya hindi naman daw. Noon pa lang daw siya pumunta kasi gigisingin daw ako. Sa gabing yun, Sir Van, ay nakakarinig ako ng parang tunog kabayong umiikot-ikot sa bahay. Tinanong ko ang biyanan ko noon kung may alaga silang kabayo kasi may naririnig ako. Pero ang sabi niya ay wala naman daw. Saka ay wala naman daw silang naririnig. Nawala rin naman po ang tunog kabayong naririnig ko matapos yon. Kaya binaliwala ko na lang. Kinabukasan, nang matutulog na naman ako sa may katre,
ay parang iba na ang pakiramdam ko. Parang sobrang bigat ng ambience nun ng lugar. Kahit na paulit-ulit naman akong natutulog doon. Palingon-lingon din ako sa paligid. Dahil sa parang may nararamdaman akong nakatingin at nakamasid sa akin. Akala ko normal lang na pakiramdam yun, Sir Van. Pero kasi hindi na ata normal lang magigising na lang ako isang gabi na nasa higaan ako sa katre sa may puno. Hindi ko alam kung paano ako napapadpad doon. Dahil alam ko naman na natutulog ako katabi ang asawa ko. Ang asawa ko man ay hindi naniniwala sa akin kapag sinasabi ko na hindi ko alam kung paano akong napapadpad doon. Akala ko minsanan lang yon, pero sunod-sunod na. Minsan nakikita raw ako ng asawa kong naglalakad papunta sa puno at sa tuwing niyuyugyug niya ako ay saka lang ako nagigising. Hindi ko alam kung paano ako naging ganon dahil kahit pa talian ko ang paa ko kapag matutulog na ako ay nagigising akong naroon pa rin sa puno. Ang huling natatandaan ko lang sa tuwing sinusumpong ako, ayun po bang may naririnig akong tunog ng kabayo sa paligid. Dahil hindi na ako nakatiis, ay isang umaga sinabi ko na sa asawa at biyenan ko ang palagi kong naririnig. Nagkatinginan sila sa isa't isa. Tapos ay sabi nila, posible daw na kinukursonada ako ng isang tikbalang. Naisipan agad ang biyenan ko na bukas din ay gawin na namin ang kasal. Dahil posibleng yun ang susi para tantanan ako ng tikbalang. Pero sa gabing yun, nang matutulog na kami at nang sinara ko ng bintana, ay nakita kong may figura ng tao sa labas ng bahay namin. At nagsimula ako na namang marinig ang tunog ng kabayo. Pero hindi ko maintindihan ang katawan ko dahil para niya akong tinatawag na lumabas. Yun lang po ang huli kong natatandaan dahil nang magising ako ay nakita ko na lang ang asawa ko at ang biyenan ko at ang isang matandang lalaki. Tinanong ko kung anong nangyari. Ang sabi nila ay sinapian nga raw ako ng tikbalang na kung saan yun yung nangkukursunada sa akin. Sinuggest din ng albularyo ang sinuggest ng biyenan ko. Nabilisan na raw namin at kung po pwede magpakasal na kami bukas para hindi na ako matangay ng tikbalang na yon. Hindi po umalis ang albularyo ng gabing yon dahil sabi niya kapag aalis siya ay baka maisahan kami ng tikbalang. Kinabukasan ay sa isang maliit na kapilya lang kami nagpakasal. Binigyan din ako ng albularyo ng isang pangontra daw at kahit anong marinig ko wag na wag ko raw papansinin. Habang binabasahan kami ng Bible verse, Sir Van, ay natakot na ako. Napakapit na lang ako sa braso ng asawa ko dahil narinig ko ang tunog ng kabayo sa tenga ko. Tumingin lang sa akin ang asawa ko at binulungan ako na wag daw pansinin yun. Hirap na hirap ako nun, Sir Van. Para kasing pilit niya akong hinihila palabas ng kapilya. Mabuti na lang at nang matapos ang kasal namin, ay saka lang tumigil ang tikbalang sa pambubulabog sa akin. Matapos noon ay wala na akong naririnig na tunog. Kapag naaalala ko yun, Sir Van, ay medyo may takot pa rin sa akin. At the same time, yun ang nagpatatag sa samahan naming mag-asawa. Hanggang dito na lang po at sana ma-upload mo ito sa channel mo. Maraming salamat.